So ngayon, kung mapapansin po ninyo, ito yung masakit na katotohanan. Yung sinabi ni Topacio laban po kay Rowena Guanzon. Kasi talagang sa pulpo si Rowena Guanzon dito. Kasi alam niyo naman talaga yung agenda ni Rowena Guanzon kaya po siya dumidikit kay Sara Duterte. Kasi unang-una tatakbo siyang senator. Pangalawa mga kababayan, sinasabi ni Topacio kaya daw dumidikit itong si Rowena Guanzon kay Sara Duterte kasi kilala daw. Yun yung pananaw ni Topacio. Pero para sa akin mga kababayan, ang pinaka main reason talaga dyan ni Rowena Guanzon ay makakuha ng boto galing po sa mga DD-shit. Kasi nga alam ni Rowena Guanzon na marami po sa mga DD-shit talaga bobo mag-isip. Hindi ko naman po nila lahat. Pero yung karamihan po talaga dyan, bobo po talaga mag-isip. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Diba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa kaibigan natin. Opo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Nang? Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bulan queen may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong lang bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirts? Kung makakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, kaya iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado. Yan. So sa madalit salita, ano yung pinalalabas ni Topacio dito? Kung ngayon pa nga lang na nagbabalakan tumakbo sa pagkasenador namimera ka na, paano ka pa kaya kapag ka ikaw ay senador na? So ibig sabihin, kurap ka na. Talagang literal na malaki kang kurap. Di po ba? Yan yung gustong ipahiwatig mga kababayan ni Topacio. Kaya inuupak-upakan niya, ito pong si Rowena Guanzon. Kung ngayon pa nga lang na si Rowena Guanzon mga kababayan na nagbabalak tumakbong senador, talagang nagbibenta na, pumipera na, paano pa kaya kapag senador na yan? Di po ba? Kaya nga mga kababayan yung sinasabi niyang kurap, puro nakawan daw sa gobyerno ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, kung nakikinabang yan halimbawa, kung yan ay sa panahon ni dating Pangulong Duterte na talagang talamak ang nakawan, na hindi siya nag-iingay, ibig sabihin nakinabang yan. Di po ba? Kasi nasa sa posisyon yan mga kababayan ng mga panahon na yun I think commissioner siya ng COMELEC. Diba? So kung ikaw ay tahimik sa nangyaring nakawan sa panahon ni Digong, ibig sabihin, makagawain mo din yan. At nakikinabang ka kaya tahimik ka ng mga panahon na yon. Ngayon, hindi ka makapagnakaw kasi wala ka naman sa posisyon. Kaya nag-iingay ka. Dito nga, maliwanag mga kababayan, yung sinabi ni Topacio, tinira siya. Parang ang gustong ipahiwatig ni Topacio dito, baka kapag senador ka na, magnanakaw ka na. Diba? Yun yung gustong ipahiwatig ni Topacio dyan. Anyway, tuloy pa natin. Diba? Alam ba ng PDP? Hindi naman po miyembro ng PDPC. Si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinaka-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito, kay Masagwa daw, kay Bastos daw, kay puro rape jokes, pati kay VP Sara, tinawag ng Fiona, tinawag ng basically, tinatawag niya magnanakaw nun si VP Sara na ano daw, 125 million in 11 days. Andiyan ang post niya. Meron ako lahat. Tinawag ng Fiona. Ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha. Gusto pa mag-spokesperson. Oo, buti nga hindi tinanggap. Ngayon, aray mo! Yan Rowena Guanzon, payag ka nun, tinawag ka nito pa siyang makapal daw pagmumukha mo. Pagkatapos mo daw balahurain si Sara Duterte, gusto mo daw maging spokesperson ni Sara Duterte. Alam mo naman, Rowena Guanzon, na gustong-gusto nito pa siyang maging spokesperson ni Sara Duterte tapos agawan mo pa. Kaya nanggagalaiti si Topacio sa'yo. Alam mo kung si Rowena Guanzon, uupakan ko to si Topacio Diba? Kung ako sa'yo, karain ko din si Topacio. Dapat, Rowena Guanzon, magalit ka kay Topacio kasi kahit magkakampi kayong dalawa at iisa kayo ng pinaniniwalaan, ginaganyan-ganyan ka ni Topacio. Diba, kung ako kay Rowena Guanzon, mga kababayan, ito, press 1 nga. Press 1 nga sa gustong makita na sumagot si Rowena Guanzon sa mga sinasabi ni Topacio. Kaya alam niyo mga kababayan, kung ako kay Miss Rowena Guanzon, anuhan ko to si Topacio. Diba, reresbakan ko din, magsasalita din ako sa media ng ganyan. Diba, para magsiraan tong dalawang DD-shit na ito.
Kasi mga kababayan, pero yun yung sabi nito Pasio dito, makapal daw ba mukha ni Rowena Guanzon? Tinawag niyang Fiona, tinatawag niya magnanakaw nun eh. Si Bibi Sara eh. Na, ano daw, 125 million in 11 days. Andiyan ang post niya. Meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona. Ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha. Gusto pa mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador. Pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon, nagbebenta ng t-shirt. Kaya na po gusto niya. Ayan no. Diba mga kababayan, alam mo, pag isinuka ng mga DDC etong si Rowena Guanzon, wala na itong pupuntahan. Kasi sa mga Marcos loyalists, hindi na naman po uubra yung ginagawa niyang pagbalimbing na ganyan. Kaya nga mga kababayan, kita nyo, ang gandang pagmasdan nito, dalawang DDC nag-aaway. Dahil syempre mga kababayan, nagagalit dyan si Topacio kasi nga naman binalahura ni Rowena Guanzon si Sara Duterte pagkatapos kay Sara Duterte dumidikit-dikit. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan nasa sa mga DDC na lang kung susuportahan ba nila etong si Rowena Guanzon. Pero para sa akin mga kababayan, bagay naman sila magkatandem ni Sara Duterte kasi parehas po silang alam nyo na yun mga kababayan. Gusto niya maging presidente si Sara na may pananagutan at siya naman gusto maging senador na hindi pa nga tumatakbong senador, pumipera na, talagang kahit sino, ibang iisipin dyan Diba? Ang iisipin dyan, kapag ka ikaw ay naging senador, wala kang ibang gagawin. Kung hindi manghurap ng manghurap, kasi nga, ang iniisip mo, pumera ng pumera. Di po ba mga kababayan? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Tingil po dito, sa ribat na ito mga kababayan, o sa patama na ito, na kung saan ipinahiya ni Topacio ito pong si Rowena Guanzon, pinutol yung ambisyon ni Rowena Guanzon na maging senador. Di po ba? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan ito. Natanong po mga kababayan itong si former VP Leni kung siya po ba ay tatakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ito nakita nating balita. Galing po sa Filipino Star ngayon Digital. Sabi po dito, yan, hindi ko pa din sigurado. Sagot ni Leni Robredo. Iyan ang naging sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo matapos matanong patungkol sa kung siya ay tatakbo sa national election.